Welcome to Talk Therapy, where talk isn't cheap, it is therapy. I'm KNT. I'm a full time freelancer diving into real, meaningful conversations. Join me to discover inspiring stories, navigate life's challenges, and explore unique solutions. Need guidance on freelancing? I've got you covered. Follow for freelance best practices and uncover the trade secrets. Let's embark on this journey together. If you missed part 1 of Angel Reyes' interview, find it on Spotify and other streaming channels. Follow us for more engaging stories and insights. Now, here's part 2. Ayun. So, from STL, na-appoint ka as OM. May pinagdaan na ka bang politics dun sa process Hindi mo? mo mawawala yun, tol. Hindi mo mawawala yun. Pero, syempre, mas, paano ba, mas, ang mapapayo ko dyan, tol, skills pa din, tsaka output. Mas importante yun, no? Oo, skills, tsaka True naman. Pero actually, knowing you, mas yun nga yung hindi ka nga nagpagupit tsaka kasama nga sa politics yun eh. Totoo. You're pleasing them eh, di ba? Hindi mo totoo. na nga pinasok yung part na yun eh. Ewan ko din, di ko din talaga gustong mag-please ng tao na hindi ko gusto, alam mo yun? Pero pag tao, ngayon na-realize ko in this management career, no? Gusto mo, hindi mo gusto, tangina tao mo yan eh. So, kailangan, hindi mo naman ipiplease. Bigay mo lang kung ano yung para sa kanya. Respeto, kung kailangan niyang, if it requires for him to be happy at that moment, bigay mo lang. Ganun, mga ganong shit. Parang, Pero knowing you ha, since bata tayo, parang hindi kita nakita sa ganyang role. Kasi parang more on, individual contributor, more on the IT guy ka eh. Yung mag-geek out ka sa isang bagay tapos magiging magaling ka doon. Pero not to the point na management level na may tao kang hahawakan. Ang nakikita ko sa'yo yung individual contributor na programmer, you're building website or you're building mobile app. Ganun yung parang image mo sa akin eh. na-divert ako doon kasi ang daming magagaling sa batch kasi natin, tol. Ayokong makipagsabayan. Pero, dumating sa, naalala ko to eh, may isa tayong teacher eh, na may activity tayo nun. Ano daw yung mag-drawing ng nature-related putang ina, nature-related thing na makakapag-describe sa'yo. Ang dinescribe ko nun, puno. Tapos nag-agree yung teacher natin na yun na sabi, may leadership skills nga ako. Tumatak sa isip ko yun. Na-recognize niya na may leadership skills ako. Yung teacher ba natin na yun is a psychologist or something? Ba't alam Kilala niya? yun eh. Ba't alam niya yun? Hindi ko alam. Baka naturo sa kanya or something. Hindi ko alam. May nakita siya sa akin na keme, ganyan. Leadership tapos nag-away kayo. Nag-away kami. Putang ina. Pinukpo kasi ko ng, nagmura daw ako. Pinukpo ka ba? Ang akala ko kaya ka nagalit kasi minura ka niya. Sinaktan ka niya. Oh. Minura ko siya. Kasi pinukpok niya ako ng ng nakaroll yung putang inang Alam mo, off topic, na-realize ko yung mga ginawa sa atin ng teacher natin, pwede mong i-demanda pala eh. No? Kasi si Basir, pinagsusuntok ako eh. Diba? May ganun ako part. Pero sa akin, sinuntok ka ni Basir? Kupal naman kasi mo, tol. Sel-sal naman kasi sinabi mo eh. Tapos siya, parang naiyak-iyak siya, tapos pero yung suntok niya yung ganun, yung parang girl na something. Pero, I'm a minor. Pwede ko pa rin siyang diba? Pero, girly eh. Wala kang respeto. parang anything goes. So, hindi ako umuupo ng lagi ako kahit sa office to, lagi ako nakaganito. Okay. Nagtatanggal ka sapatos? Oo. Pero, alam mo ba, sa office tol, nakaupo ako sa sa hilera ng mga ahente. Oh, hindi sila nabubwisit. Napatangin ng SOM to. Hindi, binabantayan na naman tayo. Tangin na, pinapatawa ko nga sila eh. Pero performing yung mga yun. Mas, naman. Kasi ang mabubwisit sa'yo, yung hindi performing. Kasi yung petics, hindi ma-appreciate yun. Pero yung mga nagpapabibo, pag coops ka, kunyari nakita kitang paano ba? Kunyari nakita kita nagbabrowse, yari ka sa akin. Hindi ka lenient as a upper management, as a lenient ka. Lenient. Kasi ano yung mga
okay lang ba yung ma-record? Kung ano yung mga pinalalagpas mo in terms of kung saan okay lang. Browse, nag-Facebook. Pero, paano ba? Malalaman niyang alam mo. Oy, nakita kita, pero okay lang. Tatawagin ko. Ano? Kunyari, Kenneth! Hmm. Tara saglit. Tapos, yes, boss. O, tigil mo na yung ginagawa mo. Nakita kita. Naka-Pornhub ka. Tangina naman. Wala kang mga internet. Tangina, papaloadan kita. Ba't ka nagpa-Pornhub? Boss, kasi... Ano pa no? Boss, kasi ano eh. Stress ako, boss. I rate yung last ko. Ganun. Pinaka-worst ko na pinalampas, may nakahuli sa kanya na may dala siyang marijuana. Sa loob ng office. Oh, Ahinte. paano ang dialogue niya? Pinauwi ko. Sabi ko, hindi ko yan kinukonsinte. Pero ayoko ng gulo. Umuwi ka na. Kung hindi mo ititigil yan, huwag ka nang bumalik. Yun. Dala niya lang, hindi niya ginamit. Posibleng ginamit Sa niya loob nung ng office? Hindi ko alam. Hindi sa bagay, CR. Bata, Tapos, 17, vape. 18. No? Pero hindi siya natanggal. No comment. Ay, hindi pwede sa ano. No comment. Palagay mo. Hindi, kasi understandably, dapat tanggal. Kaso, pinalagpas mo eh. So, hindi ko alam kung umabot siya sa point na, dahil pinalagpas mo, hindi... Ito na lang ang tanong. Nakinig ba siya sa akin o hindi? Tingin ko nakinig. Hindi. Sana. Hindi ko alam. Sa bagay, no, parang tanggal. Kung ganun siya mag-isip, okay lang yun. Okay lang naman sa OM na. Ano nga yan? Taka ka? Hindi ganyan. Taka. Bobo. Dito mo din Sinindihan, eh. lagay mo sa lugar, puta naman eh. Intindihan ko yan, pero naman, di ba naman? Sa office ka eh. Gago ka ba? Yun yung pinakamalala ko. Kanino ka ba kumukuha? Kanino ka ba kumukuha? Olats. Ba't olats to? Ano to? Pang high school to ah. Kailan ka nag-start sa call center, sa BPO? Ina, mga 3 years after mo. 2009. Hindi naman, ina mo naman. 2006 ako nag-start. Mga 2007, 8 naman ako, ina. 2007. 2007, 2008. Curious lang ako, ano yung napansin mong difference yung BPO ngayon, Gago, culture and teka lifestyle lang. versus nung dati? Ingit na ingit ako sa'yo nung nakakapagtrabaho ka na. Ingit na ingit ako sa'yo nun. Kanino pa ba ako ingit na ingit? Marami akong kaniingitan nun eh. Sabi ko, putang ina, bakit kasi ko... Parang ang feeling mo na nahuli ka na sa race, na pag-iwanan ka na, Oo naman. Noong time Oo na yun. naman. Kasi putang ina, sabi ko, ano na lang ba ako, magbabantay na lang ako ng computer shop ko? Parang May business ka nun. Hindi, may business ka eh. may business Kahit pa naman paano ako naman. Tsaka ang laki ng kinikita mo dun sa isang gig mo. Thankful pa rin ako kay Airpod. Pero tol, alam mo, to be honest alam ko siguro, hindi, iba kasi yung mindset mo. Pero if you will transition to freelance, tingin ko kaya mong kumita ng kalahating milyon isang buwan. Ikaw. Ako Ikaw kasi, magbilang ng ganyan, mamaya may mga sorry. putang ina. kaya mo kumita ng upper 6 digits. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo nung nag-freelance ako. Di ba nakwento ko sa'yo kung magkano yung kinikita ko nun. Yun. Tingin ko, Feeling ko din naman, kaya ko. Pero, hindi mo rin, kasi wala lang. magbibuild kasi ko ulit eh. Parang, I have to start from zero again. And then, because I've been there, and I lost it in a snap, no? I lost it. Ganun talaga. And wala akong fallback eh. Wala akong fallback. And I had a kid. Kung nag-suffer ako ng ganun, before, stability kasi ito. Tsaka HMO, tsaka... So I have to be wise now. Na I have to build something for me na if this shit doesn't pan out, may kukuha sa akin.
Diyan wala eh. Dito. And actually, ano ka lang, para ka lang nakaganyan, no, edge of your seat. Anytime pwede kang mawala, pero anytime pwede kang kumuha. And, kunwari, may client ka, bago mawala yung, kumuha ka na. Kasi na-build mo na yan. Kasi na-build ko na. Okay. To be fair sa'yo, diyan ka nag-invest. Sa akin, dito ako nag-invest. Okay. Sa akin naman, pares tayo. Na I'm at the edge of my seat. Okay. Anytime, may kukuha sa akin with these credentials. Right? Diba? With Pero this hindi ko pa experience. lumilipat. Hindi ko pa tinatry. Pero madami ng pumirata. Medyo mayabang nga ako kasi tangin na. Ayaw mo pang Mga pumirata lumipat. sa akin, tangin na. Ayaw mo pang lumipat. Paano ba? Okay lang yun. Oo naman. Gusto na hindi. Gusto dahil sa... Comfort zone? Gusto dahil sa finances. Ayaw dahil sa Comfort zone. comfort zone. Kaya aralin mo na naman. Putang, Pero pakisama na brother, naman. Hindi ko din masabing comfort zone lang. Kasi yung next step, paano comfort zone ko dun? Sinong magtuturo sa akin dun? Diba? Etong next stage ko, na ngayon, interim ako once I get the freaking... Pero you have the resources. You have the people around you to... Hindi because naman, I invested in them. Kasi, you can seek help. Hindi naman help na papaturo ka. More on, basta, alam mo yun. Basta alam mo na yun. You're nandun ka. I'm there. I'm Unlike dun sa I'm bag- there. Na, Unlike sa bagong company na puta, Parang- sino kakausapin ko dito? parang, I get your to point. know na, where to look for this thing. May presence Alam mo is yun, known. okay. Sino ang mga stoic na kilala mo? Ryan Holiday. Hindi lang. Meron pa pero nakalimutan ko na binention ni Ryan. Kasi yun yung madalas kong pakinggan si Ryan Holiday. May minention siyang, sila siyempre yung mga luma, si Aurelius, sila, yung mga dati, di ba? Yung mga panahon ng Greek, Romans pa yun? Ano ba yun? Di ba? Kaya sila kilala kasi hindi sila kilala dahil paano ba? Kasi parang stoicism is not just about letting the chips fall where they may, just parang magpakawan tamad ka na lang. Hindi eh. You strive and you aim for something to be better. Alam mo, madalas ako makinig dyan, pero contradictory sa akin yung you may die tomorrow. Pero, kapag may work sa harap mo, you need to do good at it. Kung ano yung nasa harap mo ngayon. Di ba? May ganun di ba? If you will die tomorrow, di ba? Kung ako tatanungin, mag-spend ako ng time sa anak ko. I will die tomorrow Paano mo siya explain in a sense na isipin ko I will die tomorrow pero I will not focus on my number one which is my family. Mag-focus ako dun. Yun yung, di ba? Yun, ikaw, ano mo dyan? May ibang take doon na yung sinasabi na you may die tomorrow means na it doesn't necessarily mean literally na you may freaking die tomorrow and just make the most out of it. Hindi ganun parang it's a constant reminder of your mortality Parang you're not here para lang sa sarili mo. I mean, yung steps na iti-take mo, yung ipupundar mo, somebody will profit from it. Lalo na anak mo, lalo na yung immediate family mo, no? Parang hindi siya para magyolo ka. No? Hindi yun yung stoicism Para hindi siya para magpakawala ka. And at the same time, contradictory nga, no? Well, mag-spend ka ng time sa anak mo. Pero pag nandiyan yung trabaho, do good at it. Pero parang ang tanong doon, nandiyan yung trabaho, do good at it, pero stoic ka nga, you will die anytime, you will die tomorrow. Why won't you get out of the office, hail a Grab, and go to your son or your family to spend time with them kasi you will die anytime. Pero, doon sa tanong ko na yon, naniniwala ako sa stoicism and nakikinig ako parati. And overthinker ako, so hindi match. Pero nakikinig pa rin ako. So, tanong ko lang yun sa'yo because yung contradictory na yun is medyo minsan,
tinatanong ko din sa sarili ko. Parang, tanong siya lang, question mark sa akin. Gusto ko kasi, Ano ba priority mo? family. Ayun. You have answered it. Pero paano kami mabubuhay? Yun na yun. Ay, kasi Niloloko this is mo ako eh. the reason or this is the source of income for them to... Exactly. Okay. Yun yung mentality na ginamit ko. Kaya ako inabot ko. Sige. Bibigay ko sa inyo yung oras, yung Sabado tsaka Linggo nyo. Okay, sige. Bibigay ko sa inyo yung Sabado, Linggo nyo. Pero yung Sabado, Linggo nyo, in the next 2 years, yun pa rin yung Sabado at Linggo nyo. O gusto nyo, yung Sabado at Linggo nyo in the next 2 years, ito naman yung kinakain natin. Alam mo yun, parang... At ang problema doon, hindi mo maipangako sa kanila, oh, baby, anak, in the next 2 years, I'm not gonna be visible, ha? Hindi mo maipapangako sa kanila na I'm not gonna be visible, but hope that I will be visible enough in the next 2-3 years for you to enjoy yung fruits of my labor. Paano kung hindi nag-pan out? Di ba, asa lalaki, asa padre de pamilya, asa putang inang haligi, hindi mo pwedeng sabihin na, anak, papakalipin muna ako sa trabaho ko in the next 2-3 years. Tapos mabalik ako stronger. Tangin mo, mga nagpapakamatay nga na seaman eh. Di ba? Alam mo? Di ba? In your own words, define stoicism. Letting chips Kahit fall where maisip. they may, tol. Yun lang yun. You plan what you can plan for, you control what you can control for. Okay. Other than that, wala. Tangina, let the chips fall where they fucking may. Tangina. Yung generation natin kasi ngayon, tol, we're fucking consumers. Oo nga puta. We Pero are alam mo, consumers. tinanong ko yung tanong na yun na contradictory sa stoicism, pero dun lang ako sa lahat ng motivational and self-help na philosophy, dun lang ako nag-stick ng matagal. Saan? Stoicism. Until now. Every day, I feel overwhelmed. Naglalakad ako, I listen to stoicism. Matagal na tayong stoic As in, by nature. by nature. Matagal na O tayong tayo stoic. mismo, individually. Tayo. Okay. Matagal na tayong stoic. We just fucking forgot about it. Kasi we were pampered by society. We were pampered and brainwashed by whatever fucking media we've listened and consumed on. Matagal na tayong stoic. Tangina. Bakit? Bakit tayo hindi stoic? Puking ina, ilang milyong sperm cells ang kinalaban natin, brother. Diba? Yun pa lang, challenge na In yun. general, yung sinasabi mo. Okay. I mean, di ba? Ito tayo mismo since child. Pero hindi, nagigets Well, ko tayo sa- din. Tayo din. Okay. Kung ganung route, tayo din. Kasi, we were never winners, Kenneth, no? Pero ano ba ang definition ng winner? Ah, Yun ba? Yun bang It's only a high title. school, It's only a college, title, or no? Ano, 'di ba? Parang ano ba ang winner? Pero that's how we defined winners when we were young, no? No. Di ba? Like, I mean, we were never celebrated. Hindi, ang point ko, tayo lang kasi magkausap kapatid, eh. Again, kapatid. Tayo lang ang magkausap eh. Baka na misinterpret kasi nila. Yung achievement ko in my fucking life, it's not grand. Like, Oo. it's not grand. I mean, from our scales, sa scales natin, from our scales, it may have been grand, no? Oo. Like, I mean, we can expound on it. Pero it's not grand. I mean, we just came from something like maliit na bagay. Nagigets ko naman, pero ang ano ko lang kasi, hindi tayo, yung gusto ko lang parang nagbabad ako dun sa sinabi mo, hindi tayo winners dati. Pero ang tanong, ano bang winners? Parang, kung ikukumpira kita, which is ikaw kasi kausap ko, ikukumpira kita dun sa kabatch natin na isa na winner dati na parang hindi na winner ngayon. We just, Diba, parang- siguro, tama ka. Parang nire-define na natin no? Pero, ano ba, hindi. I could not see myself as a winner back then. Ngayon. Itong mindset, itong personality ngayon, Ikaw, ano tingin mo sa sarili mo ngayon? Are you a winner? Are you a loser? Are you
I could be better. Bagay. Sabagay, tol. Ako rin naman eh. Hindi na naman ang winner take ko sa sarili ko. I'm just, para sa akin kasi, Alam mo, may tol. na-achieve ka. Oo. Para sa akin. Exactly. Yun nga yung sasabihin ko. Oo. Alam mo, tol, yan yung sinabi mo. Naalala mo sa akin. Naalala mo yung sinabi mo sa akin. Nung nagpunta ako sa UP, sabi mo sa akin, sabi ko, tol, tangina TL na ako, pero hindi ito yung sahod ko. Sabi mo sa akin, tol, Kailan ko sinabi yan? nandun tayo sa UP. Yung pinatama ko. Okay. Sabi mo sa akin, tol, hindi naman tayo pare-parehas ng pinapangarap eh. Alam mo ba na pinapangarap ko yan? Sabi mo sa akin. Tapos ako, ito workforce. Feeling ko hindi ko kaya yan eh. Siguro ngayon, problema mo sahod, pero bukas makalawa, iba na yan. Sabi ko, oo nga, shit! Pero ko, pangarap ko yung TL dati. sinabi mo nga, yun nga yung sinabi mo. Yun ang, Sabi kasi mo sa people akin, person ako Sabi mo eh. sa akin, tangina, nauna pa ako sa'yo mag-BPO, tol. Tapos nauna ka pang mag-TL sa akin. Tol, Sabi I mo was a sa akin. people person. Bagay sa akin yung TL kasi yung workforce is, wala kang Kasi monitor. workforce tang ina ka. Yun yung viable option for me to get promoted, to improve. Hindi ako, back then, alam mo tol, malaking factor sa akin yung politika kasi hindi ako ganun kagaling katulad mo eh. In terms of hard work. Mediocre, we will be honest na. Mediocre lang ako. More on mediocre, tapos wala akong PR skills, wala pa akong ganun kataas na skill. So, sa workforce kasi, konti nag-a-apply. Ewan ko, bakit ka nun? Siguro magaling ako sa Gago, math. analytics din yun, Analytics. tol. Siguro meron akong dun sa analytics part. Pero hindi kasi ako yun eh. Pang introvert ang analysts eh. Ang reporting. Ask me whatever you need, I'll provide it if I can. Which is hindi ako yun. Right-brainer. Tama ba? Leftist. Right-brainer ako eh. So, pinatungarap kay TL, OM, pero hindi ko nagawa kasi because of I need to PR my way into it, which is wala ako kahit katipin. Kasi di ba naalala mo? Paano kung walang PR? Tang ina mo. Naalala mo. For the fucking record, brother. For the fucking record, guys. Nung first introduction ni Kenneth, second year yun. Ang magkatabi, mga bago eh. Ang magkatabi nun, ako, si Hans. First year, magkakatabi kami. Second year kasi nag-join to si Tanga eh. Ang magkatabi nun, ang mag-best friend nun, ako tsaka si Hans. Si Tanga bagong join, no? Galing Lourdes ba to? Lourdes, galing Lourdes. Tapos, pasok siya, no? Introduce niya yung sarili niya. Tapos nakikita niya kami, siguro nakita mo kami dalawa ni Hans, tawa ng tawa. Sa amin ka tumabi. Tapos sabi mo, tol, tignan nyo to. Pinakita niya yung daliri niya, yung guys. kagad yung una kong Oo, ginawa. tang-ina ka. Pinakita, sabi, tignan nyo to, guys. Tignan nyo. Tapos pinakita mo yung daliri mo, tapos may mga kinukwento Tapos ikaw parang, uy, puto ka na, tingnan mo yung daliri niya. Kung ano kaya. Tapos pinagkalat ko na sa buong kwarto. Tangina niya, tignan yung daliri ni Kenneth. Tangina, hanggang dito, putang ina, hanggang tab mark. pero ikaw, tatanungin kita ngayon. Naiintindihan mo ba kung bakit yung batang Kenneth ganon? Kasi wala kang, sino nag-alaga sa'yo, lola mo? Tangina. Sino kausap mo? May kausap ka ba lalaki? May father figure ka ba? Wala. Actually, ngayon dito na lang, kung naiintindihan na, I was just seeking for attention. Kasi ngayon, I will not do that eh. Ngayon, na I know myself now, kilala ko na kung anong kailangan ko. Hindi ko nagagawin yung ginawa ko sa hindi ko nagagawin eh. Kasi, ikaw yun. You were just you being you. Now, na alam mong offensive or medyo, alam mo yun, it's not inappropriate. You will not do it. Tsaka hindi na ako seeking for attention, hindi na ako seeking for love. Kasi I have my family. 10 years old na yung anak ko eh. Hindi na ako seeking for that, hindi na ako uhaw doon. Unlike nung time na yon, sobrang uhaw ako sa pansin. Alam mo yun, sobrang uhaw ako sa pansin. Pupunta ka sa amin. Andiyan ka sa inyo. Punta ako dyan, ganyan. Tol, punta tayo kay Larik. Tapos ako naman nun, tol, apoy. Talagang liyab. Oo, liyab. Kasi tangina, saan ko ibubuhos yung pagmamahal ko? Putang ina. Hindi ko naman nakuha sa nanay ko ng mga panahon na yun. Wala yung tatay ko. Tangina yung kapatid ko, lalaki, gago. Pero parang yung nanay mo parang, ano ba? Parang showy na, maano? Ay, hindi. Kasi parang nakikita ko yung nanay ko sa kanya. Hindi. Showy nanay ko to. Parang she doesn't spend time with you na
tatanungin niya, how was your day? Mga typical na, Papakitaan kita ng convo namin ng nanay ko na worth 5 years. And I bet you, 2 beses pa lang siya nag-I love you sa akin. okay, mas sweet pa nanay ko. Mas sweet ang nanay ko. Para siyang lola ko. Lola ko hindi nag-I love you eh. Mismo. Pero si lola, Ma-pride. papakita niya sa action. Pagluluto ka niya. Bibig. Ito yung sweetest thing na... Sa action, oo. Sa action, medyo. Pero, you wanna be reassured, brother eh. Kasi nag-iisa ka. Nagigets ko yun. Panganay kang lalaki eh. I mean, ako yung magdadala ng lineage mo. Tangina, supportahan mo ako in a fucking emotional way. Hindi ko I'm alam not na even ganun asking. yung relationship niyo. Akala ko Galit ako sa kanya. Alam mo kung bakit? clingy siya. Ganun. Galit ako sa nanay ko. Hanggang ngayon. Kahit magkasama kayo. Wala na, nanay ko nasa US na. Noong October pa. Hindi, I mean, sorry. Magkasama kayo growing up. Yun Oo. yung sabihin. Ganun din. Para ba't Alam mo ganun kung pareho bakit? tayo nang nangyari? Pinili niya yung mga kapatid niya over my father. Okay. Ang ina, ito na yung mga, yung bahay namin sa phase 2. Yung bahay sa phase 2. Bahay namin dapat yun. Diba? Parang, tangina, pinagpalit mo yung bahay natin, tangina ka. Phase 2 is yung malapit sa Siena. Bahay namin yun. Yung may karinderya. Bahay namin yun. Bahay namin dapat ng Tapos tatay doon ko. nakatira yung mga kapatid niya. As pinagpalit niya. Okay. Okay lang yun? Wala, ngayon, okay. Wala akong pake, okay lang yun. Ang gagawin natin? Hindi na kayo nag-usap ni Ermat. Nag-uusap, close. Well, mas tinaray kong sinabi ko sa kanya na, ma, galit ako dahil sa mga ganitong rason. Pero nanay kita, mahal kita, anong gagawin ko? Given a chance, migrate US. Ano naman? Go? Done. Done How din. about si... Pero totoo, pwede mo siyang i-demanda. Ngayon ko lang naisip eh. Kasi kung may gagawa sa anak ko nun ngayon, Tol, puta, si Ermat, yan ang go-to approach niya. Didemanda ko yan. Oo. Nung nakwento ko nga na ginawa mo yun, tapos ginawa sa'yo, sabi niya, kung ako yung magulang ni Kenneth, didemanda ko yun. Ganun nanay ko eh. So, noon pa lang, alam ko na, pwede nating i-demanda. Kaso, siguro, feeling ko alam mo din eh. O alam din ng, ewan ko, feeling ko alam, common yun. Kasi, hindi naman natin, wala tayong media na pwedeng pagpostan ng mga hinanakit natin before, right? So, ang gusto natin, to make ourselves feel a bit better, nabawian sila. In what way? Either sa violence path or sa legal path. Alam natin yun, nung mga panahon na yun, hindi lang talaga natin ginagawa kasi unang-una time consuming. Feeling ko alam mo yun eh. Na-realize mo lang ngayon na... Hindi ko, actually to be honest, hindi ko alam. Talaga? Kasi, dati, hindi ako masumbong. Ang dami nangyari sa akin. Hindi ko sinumbong sa lola ko, hindi ko sinumbong sa nanay ko. Na thinking ngayon na tatay na ako, yung anak ko, pag may sinumbong kahit maliit na bakit, puta na, dapat... Mismo, no? Ano ka na eh. Hindi pwedeng... May share lang ako tol na kwento Pwede mong ikat kung gusto mo. Share lang ako na kwento. Sa ibang ano yan. Yung anak ko gago. Pinagbintangan nagnakaw ng 5 pesos. Gigil ako. Sabi ko yung anak... Sino nagsabi? Kaklase niya, tapos pinagkalat sa classroom. Yung anak ko, kumakain ng baon niya sa pantry nila, sa canteen nila. Walang baong pera. Well, may baong pera, pero hindi niya alam yung value. May 20, may 5, ganyan. Kasi may baon eh. So, may service pa. Pinagbintang nagnakaw na 5 piso. Umuwi yung anak ko na offend. Umiyak. Yun yung sinasabi ko malambot mga Gen Z, puta. Umiyak. So, syempre, tatay pa rin ako. So, sinabi ko sa kanya, anak, if I find out na nagsisinungaling ka, hindi ko patatawarin yan. But if I find out na totoo yung sinasabi mo, then I'll go there myself. Napatunayan niya sa akin na hindi talaga siya kumuha. Papa, they're telling my teacher that I took the 5 pesos away. Kanina yung 5 pesos? But the 5 pesos was on the floor. It wasn't theirs. It was mine. I dropped it. It was my money. So I took it. They're 5 pesos
fell somewhere else, sabi niya ganun. Sabi ko, totoo ba yan, anak? Yes, I'm telling the truth. Why would I take 5 pesos from someone else? You have a lot of 5 pesos in your car. I can get one if I wanted to, sabi ni Bullet. Tsaka 5 pesos lang yun. Sabi ko, puta, yun nga. Tapos binigdil ng mga kupal na kaklase niya. So, pumunta ako ng school. Anong grade? 3? So, pumunta ako ng school. Sabi ko dun sa principal, dinefend ko muna yung anak ko. Ito yung argument ko. Tapos ito yung argument ng bata na hindi nyo pinakinggan. Sabi ko, okay lang yun kasi mahirap nga naman pakinggan. Pero I will tell you na it should be true, it must be true, kasi kilala ko yung anak ko. And, tingnan nyo yung, sabi ko sa anak ko, anak, ilabas mo yung purse mo. Pakita mo yung purse mo kay principal. Nakikita niyo po ba? Puno ng papel, puno ng barya. Hindi niya ginagamit kasi hindi niya alam yung value ng money at his age. Alam niya, pero hindi siya doon nakafocus. May baon kasi siya. So yun, pinapunta yung estudyante, ending, nagsorry sa akin yung tatay. Kasi hindi ko talaga, alam mo yun, hindi ko talaga palalampasin eh. Umiyak yung anak ko na parang tangina. Papa, hindi ko kasi talaga ginawa. Parang ganun. Papa, hindi ko ginawa. Kung ginawa ko, pagalitan mo pa nga ako eh. Ba't ako kukuha ng 5 piso eh? Ang dami mong 5 piso sa kotse. Alam mo, pansin ko nga yan, sa generation ng mga anak natin, hindi sila sa pera. Tayo alam na natin, baka 8, 7, parang Hindi lang tol. Anong Anong taon ka nagbiyahe ng jeep? Yung sumakay, Oo. na ako lang, Oo. mga 10. Ako mga 6. Oh, Diba? mag-isa? Oo. 6, 7. Iba tayo no? Iba yung Oo. iba yung mulat natin kasi nga wala kang Part sa pagmumulat natin is yung value ng money. yung anak natin kahit bigyan mo ng pera, parang okay lang Okay. kahit wag na. Oo, parang wala sa kanilang value yun. Anong value nun? Oo. May value sa kanila, alam mo kung ano, Robux. Robux. Mas okay pa yun. Bili mo na lang ako Robux kaysa bigyan mo ako ng pera. Anong gagawin ko dyan? Tutu, putang ina no. Tutu, ilang coins lang yun? 2,000 ba yun? Hindi. Ang binabibili lang sa anak ko yung 80 Robux, 50 pesos. Ba't malaki nung pinapabili ni sa'yo? Di ba? Madama kung marami siyang gagawin. Oo, marami. Tol, 3 years in the making na yun eh. Hindi ko talaga binibigyan eh. Yung nanay lang nila yung nagbibigay eh. Hindi ko talaga binibigyan. Kasi sabi ko, anak, yung value ng money dyan, iba ng value ng money sa tunay na mundo. Sabi ko, ipasa mo to. Ganito. Pinasa. Binigyan mo na. Wala akong choice. Ngayon, bibigyan ko ngayong Pasko. Ayun. Ano ko lang yung ano lang natin, yung anong mako-comment mo dun sa, kasi, di ba, ka na, interim SOM ka na, anong mako-comment mo or mabibigay mong, quick advice lang sa mga gustong mag-climb up the ladder sa corporate? You have to want it, first of all. Kailangan gustuhin mo siya. And what I mean na you have to want it is, you have to want that success together with its struggles, brother. Hindi lang, success lang. Paano yun? Ano ka? So you have to want it and you have to accept na may challenges dyan. Kung ano man yung challenges na yan, you can either prepare for it, research about it, or you can just, be stoic enough to withstand it, kung ano man yun. If it breaks you, then it breaks you. Then find something else that you want to pursue. But if it doesn't, then makakapag-progress ka. Ano lang yan? It's a matter of diskarte. Sariling diskarte mo. Hindi ko matuturo. Recipe ko kasi ito eh. Tama. Iba, it will differ to every people. Iba. Pero ang hanapin mo yung formula that would work for you. Pero, in any field, you have to want it. You have to want that success together with its, challenges, yung struggle noon, part yun nung magiging success mo. You have to want it. You have to be hungry enough to want the struggles before the success. That's part 2 of our talk with Angel Reyes. Stay tuned for part 3, coming soon. Follow Talk Therapy to catch the next episode. Keep exploring, keep learning, and stay tuned for more on Talk Therapy, where talk is not cheap, it is therapy.